Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Wilson Point of View. 50 metro mula sa building, ay tahimik na inihinto ni Wilson ang sasakyan sa likod ng makakapal na punong kawayan. Pinauwi niya kaagad ang binatilyong isinama niya para ituro ang lugar. Inutusan tumawag ito ng mga pulis. Nakatago ang lumang bodega sa makakapal na punong kawayang nakapaligid. Sa harap ng babagsak ng bahay na kadikit ng bodega ay ang jeep ni Robert. Hindi niya alam kung ilang minuto ang pagitan nila ni Robert. Sa shortcut na itinuro ng binatilyo sila ng daan, at sa tansya niya, sa bilis ng pagpapatakbo niya ng kanyang sasakyan, at sa sinabing oras ni Luis, ay nahuli lang siya ng 5 minuto. But anything could happen in a few seconds. Hindi niya dapat isipin iyon. Muli niyang itinuon ang paningin sa bodega habang maingat na lumalakad patungo roon. This would be too easy. Iisa lang kalaban niya. Pero hawak ni Robert si Carmela at si Andrea. At mas natatakot siya ngayon kaysa noon. Kung ano-anong pangitain sa isip niya ang gumuguhit sa maaaring nangyari kay Carmela na gustong magpasabog sa kanyang dibdib. Walang kalatis siyang umikot sa likod. Nauulinagan niya ang tinig ni Robert. Sinong kinakausap nito? Si Carmela ba ang kausap nito? Tama ba siya? Paano si Andrea? Asan ito? Ligtas ba ito? Hindi ba sinaktan ni Robert ang bata? Halos panlabuan siya ng isip sa matinding takot para sa dalawa. Nagdadasal siya. At sa buong buhay niya, never pa siyang nagdasal. Ipinagpray niya na sana ay walang mangyari sa dalawa. At nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya hayaan na mawaglit pa ulit sa kanyang mga mata si Carmela. At si Andrea, oh God, bata pa ito, kasing bata ni LJ. Napailing siya. Inalis niya ang mga isipang iyon. Hindi siya maaaring magpadaig sa emosyon. Hindi dapat siya madistract sa mga alaalang iyon, sa mga pag-aalala sa kanya. Maingat at mabilis ang kilos niya na lumapit sa yerong dingding. Puno iyon ng kalawang at butas. May isang nakaawang na yero na makakapasok ang isang tao. Yumuko siya at inulusot ng sarili. Kumirot ang pinsala sa likod niya, subalit bahagya na niyang ininda iyon. Nakapasok na siya at maingat na humakbang patungo sa maitim at lumang mga drama na nasa harap niya upang bigla ring mapatras sa napakasangsang na amoy na sumalubong sa kanya. Gumawa ng ingay ang pag-atras niya dahil sa yero siya napatras. Subalit sumabay iyon sa malakas na ingay na sanhi ng pagparada ng sasakyan sa harap ng bodega. May inaasahan ba si Robert na kasamang darating? Hinawakan niya na mahigpit ang kanyang baril. Sinisikap niyang huwag mapektuhan ng masangsang na amoy. Sa uri ng trabaho niya, natitiyak na niyang nabubulok na katawan ng tao ang sanhi ng amoy na iyon. Biglang gumuhit ang tensyon sa kanya. Sumilip siya sa pagitan ng poste at drama at nakita niya agad si Andrea. Nakaupo ito sa silya at tahimik na umiiyak. Bigla nang lumo ang kanyang puso nang makita ang bata. Pagkatapos ay nakita niya si Carmela. Nakatali ito. Nakita niya na umiibo ito. Tamang hinala niya, buhay pa ito. Subalit saglit lang ang kagalakang nadama niya dahil mabilis itong tinakbo ni Robert. Hinawakan sa buhok
at hinila iyon patalikod at inilagay sa leeg nito ang patalim habang ang mga matay nakatutok sa pinto. May pakaramdam siyang sasabog ang dibdib niya sa matinding takot at kaba na baka ibaon nito ang patalim sa leeg ni Carmela. Pagkatapos ay bumalya ang yerong pinto ng bodega. Napaungol si Wilson nang makita kung sino ang dumating. "Pakawalan mo si Carmela, Robert!" sigaw ni Eric. Sa likod ay si Luis. Nang makita si Andre ay tinakbo ito at niyakap. Ang marahil ay pinipigil na iyak dahil sa takot ay kumawala. Pumalaho ng iyak si Andre at yumakap kay Luis. "Patagilan mo ang bata sa pag-iyak, Luis!" hiyaw ni Robert. "Maingay! Ayoko ng maingay!" Natatarantang pinatatahan ni Luis si Andrea. "May kasama kaming pulis, Robert!" patuloy ni Eric. "Hindi ka makakatakas!" Hindi pa nito natatapos ang sinasabi nang lumitaw mula sa pinto ang isang pulis at itinutok ang baril sa kung saan na lang. Sa ibang pagkakataon, gustong pagtawanan ni Wilson ito na para ba itong baguhan lang. Kinakabahan siyang sa halip na makatulong ay makakasama pa ang mga ito. Subukan niyang lumapit at laslas ang leeg ng babaeng ito. Babala ni Robert. "Robert, pakawalan mo si Carmela. Parang awa mo na." Nagmamakaawang sabi ni Luis. "Ano bang kasalanan niya sa'yo?" Isang halakhak ang pinakawalan ni Robert. Idiniin ang patalim sa leeg ni Carmela. Nakita ni Wilson kung papaanong umiwing ang mga mata ni Carmela dahil sa sakit. Nanggagalaiti siya. Nagnitngit ang kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang barila at ipinokos sa target. Pero hindi niya makuha ang magandang shot. Madadamay si Carmela kung hindi man sa baril niya ay sa patalim ni Robert. Mula sa kinalalagyan niya ay nakatigilid sina Robert at Carmela. Subalit gumalaw si Robert at si Carmela ay nakabitin at nagpipilit na abutin ng mga nakataling paa ang lupa. "Ipapakita ko sa inyo kung papaano ko unti-unting papatayin si Carmela. Tulad sa isang aso, Luis." Tila baliw itong humalakhak. Bumuga ng hangin si Wilson at pagkatapos ay sumeryoso. Tulad ng mga nakaraang assignment niya, he faded into black, into that abyss where he couldn't feel. Walang ibang iisipin, walang emosyon, maliban sa pagsupil sa kalaban. Umayos siya ng pwesto at humigpit ng hawak sa baril. Isang gahiblang pagkakataon lang ang kailangan niya. "Carmela, sweetheart, tulungan mo ako." Para bang nakapag-communicate sa kanya ang dalaga. Nagyuko ito ng ulo at sa pagkakataong iyon ay nakakita siya ng kalusutan. Dahan-dahan tulad sa isang slow motion ay muling ibinalik ang pagtingala upang ihampas ang likod ng ulo sa mukha ni Robert. Walang pwersa at lakas iyon para masaktan ito. Subalit nabigla si Robert. Bahagyang lumayo ang patalim mula sa leeg ni Carmela. At sa isang segundo, nakakita si Wilson ng pagkakataon. Kinalabit niya ang gatilyo at tumama ito sa ulo ni Robert. Napasigaw si Luis at niyakap ng mahigpit si Andrea. Kinabukasan, nagkamalay si Carmela kinabukasan ng hapon sa ospital ng Luwaga. Mukha ni Luis ang nambulatan niya. "Time you wake up, Sleeping Beauty." Wika nito, nakangiti ito sa kanya. "Ang tagal mo nakatulog ah." Biro nito. "Hi," sabi niya. Kinapaan liig, may bendaroon. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong nito. "Medyo masakit yung ulo ko." Tumaas ang kamay niya sa bahagi ng ulong masakit. Medyo namamaga iyon. "Medyo namamaga daw, sabi ni Doc." Sabi ni Wilson. "Ano ba nangyari?" tanong nito.
Bumangga ako sa salamin ng jeep nang biglang magpreno si Robert. Tumiim ang bagang ni Wilson. Nasuri ka na rin. Wala kang physical damage maliban sa sugat mo sa leg. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa lalaki. Nasaan si Andre? Bigla itanong niya. Okay lang siya, don't worry. He was released this morning. Nashock lang siya. Pero katulad ng ibang bata, makaka-recover agad siya. In time, he will forget all about it. May ilang sandaling hindi siya kumibo. Pagkuwan, natakot ako, Wilson. Sabi niya. Inabot ni Wilson na kamay niya at mahigpit na ikinulong sa mga palad nito. Ako rin, sweetheart. Ako rin. Bulong nito. Ano nangyari kay Robert? Siyang umatake sa akin sa parking lot. Siya rin ang... Shh! Inilagay nito ang daliri sa kanyang bibig. Kalimutan mo na siya, Carmela. Patay na siya. Umiigting ang panga na sabi nito. Biglang naglaki ang mga mata niya. Patay? Binaral siya ng pulis? Hindi, Carmela. Ang baril ko ang tumumba sa kanya. Ha? Nanlulumong napaungol siya. Pero, kailangan bang patayin siya? Carmela, halos patayin ka niya, tapos nag-aalala ka pa sa kanya. Sagot nito. Mahalata sa boses ito ang galit. He was going to kill you. He tried to kill you many times. And he already killed 5 people, including your parents and the truck driver. And yes, Carmela, I have to kill him. There's no other way. Kung sa kamay na may hawak na patalim ko siya para tamaan, ay madadamay ka. Kung sa ibang bahagi ng katawan, masasaktan ka pa rin niya. He was too close, Carmela. At talagang gusto ka niyang patayin nung oras ding iyon. Wilson, may sakit siya. Mahinang sabi niya, nakadama ng awa para kay Robert. At one time, nagsasalita siya na parang bata. Ang boses niya ay parang bata. And he thought, pinatay ko ang nanay niya. Inakala niya na ako nagtulak sa kanyang ina. Pero hindi. Kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na ang lahat. Utos nito. Walang dahilan para alalahanin pa ang nakaraan. Subalit nagpatuloy siya. Pero mali siya. Ipinikit niya mga mata. Sinisikap alalahanin ang bahaging iyon ng kabataan niya. Matagal na iyon. I was 11, I think. Ang lolo ko ay nasa kwarto niya. At naaalala ko, nang marinig ko ang boses ng nanay niya na kinakausap ang lolo ko. Masama ang pakiramdam ni lolo na umagang iyon at hindi nagtungo sa munisipyo. Humihingi ng tulong ang nanay niya kay lolo. Ang sabi niya, papatayin siya ng asawa niya kapag nalaman nitong nagdadalang tao na naman siya. Na hindi maniniwala ang asawa niya na anak nito ang dinadala dahil nagseselos ito sa lolo. Kaya nagalit si lolo. Lahat na lang daw ng lalaki pinagsaselosan ni Elmo. Sinabi ni lolo na hindi niya gusto ang ganung uri ng reputasyon at iskandalo. Lalo at malapit uli ang eleksyon. Ayon kay lolo, ay may mga kumakalat na usap-usapan dahil na rin sa seloso niyang asawa. Noon din mismo ay ibinigay ni lolo ang termination paper ni Marita. Kasabay na malaking halaga bilang retirement pay niya. At na makalabas si Marita, I remember running behind the stairs. Lumalakad itong tila wala sa sarili. Nasa puno nito na hagdan nang bigla nitong sapuhin ang ulo. Pagkatapos ay bumagsak ito
at nagtuloy-tuloy sa ibaba. Sa pagkamangha ko, tumakbo ako sa puno na hagdan at hindi ko alam ang gagawin. Nakita ko ang pagbagsak ni Marita at nakita ko yung dugo. Tumigil siya sandali at biglang gumitak-gitak ang boses niya. "Shh, it's over, sweetheart," ani ni Wilson. Hinalikan nito ang palad niya. Robert was mentally and physically ill. Kung hindi siya namatay sa baril ko, he would have died anyway. Nagtatano ang mga mata niyang tumitig dito. May tumor siya sa kanyang tiyan. Nasa late stage na. Siguro mabubuhay siya for another month or two. Ang doktor ang nagsabi sa akin nung kinausap ko siya kanina. Gumuhit ang matinding habag sa puso niya para kay Robert. Biktima ito ng malupit na kabataan at na maling paniniwala. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig nila. Bumukas iyon at pumasok si Luis. "Gising ka na pala," wika nito. "Inayos ko na ang discharge paper mo. Maaari kang lumabas bukas." Tumango naman si Wilson at tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. "Lalabas na muna ako. Kakausapin ko ang doktor niya." Niyoko siya nito at muling hinalikan ang palad niya. "Kalimutan mo na ang lahat. Kalimutan mo na ang mga panaginip na iyan. Dahil yun, wala na, tapos na, okay?" Tumango siya. "Salamat." Iyon lang ang nasabi ng kanyang bibig. Humiti lang ito at pagkatapos ay lumabas at sinarahan ang pinto. Si Luis ay humakbang patungo sa gilid ng kama at tinunghayan siya. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Ngumiti siya ng bahagya. "Medyo may nararamdaman akong kirot. Pero lilipas din to. At masaya ako dahil tapos na." "Oo, oo Carmela. Ako rin. Masaya ako dahil tapos na." Wika nito na sinamahan ng buntong hininga. "I'm sorry Carmel ha." Tahimik siyang tumango. Alam niya kung para saan ang paghingi nito ng pamanhin. Nang dumating ako sa Santa Clarita, ay agad na nagtapat si Nancy sa akin. Nakiusap na huwag ko munang sabihin sa'yo hanggat hindi siya nakakagawa ng paraan para mabayaran ang mga nakuha niyang pera. Muli itong bumuntong hininga. Hindi ko siya magawang tanggihan, Carmel. Nagtapat siya sa akin. Hindi niya binalak na dayain kang tuluyan. Naipit siya, lalo nang itawag kung darating ka. Sinikap kong matulungan siya. At naghihintay lang kami ng magandang pagkakataon kausapin ka. Hindi namin magawa ni Nancy iyon habang nag-aalala ka ng tungkol sa nagtatangkang pumatay sa iyo. Pero maniwala ka sa akin. Nang nasa Santo Tomas kami, wala kami pinag-usapan kung paano niya ipagtatapat sa iyo ang tungkol sa perang nawala mula sa farm. Hindi siya sumagot. Hindi niya masabi sa tiyahing mas madaling tanggapin ang ginawa nitong pagkakaila at pagtatakip kay Nancy Librado kaysa kung nagkatotoo ang hinala niyang ito at si Nancy nagtangka sa buhay niya. Ikinalulungkot din niyang pinaghinalaan niya ito. Ang asawa ni Nancy ang kumuha ng pera. Maliban pa sa salapin na dispalko nito sa Rural Bank na pinagtrabahuhan nito. Patuloy ni Luis. Nakita niya ang paglungkot ng mga mata nito. Pinakita niya sa akin ang record ng farm. At sinabi niya ring hindi inatake sa puso ang asawa niya.
Nawala ito dahil sa overdose. Pilit niyang pinagtatakpan iyon upang iwasan ang iskandalo. Napatingin siya bigla dito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Tumango ito at si Nancy ang nagdurusa sa ginawa ng asawa niya. Alam ko na mapapatawad mo siya. Wala siyang naisatinig kundi ang salitang, oo naman. Nabuhay ako at walang nangyari sa amin ni Andrea. Kaya wala akong pwedeng gawin kundi magpatawad. Tsaka, sino ba naman ako para maghalit? Ganito na lang. Mag-uusap na lang kami paglabas ko rito. Bumiti sa kanya si Luis. Pero alam mo, Carmela, sabi niya, babayaran ka agad niya. Kalahati ka agad ng pera na wala. At sino rin ang magbabalikat ng interes sa bangko para sa late payment ng amortization. Kinausap niya ako na ibebenta niya yung vacation house niya sa Santo Tomas. Hindi niya kailangan iyon. Sapat nang matubos niya ang pagkakasanlaan bahay niya sa bayan. Iyon ang dahilan kung bakit sumama kami ni Eric sa camping. Gusto makita ni Eric ang property. At interesado si Eric na bilhin iyon. Tumaas sa mga kilay ni Ron. Bilhin? Bibilhin ni Eric? Tanong niya. Maniwala ka man o hindi. Oo, bibilhin niya. Kahit na maubos yung savings niya. Ewan nga ba doon? Kahit kotse ayaw bumili. Pero sabi niya, banda-banda raw diyan. Malayo ang Santo Tomas para mag-commute. Kaya sabi niya bibili siya ng kotse kahit segunda manong kotse lang yun. Nasan siya? Tanong niya. Nasa labas siya. Inaabangan ng paglabas ni Wilson. At magsosorry siya sa boyfriend mo. Muntik na niya ipahamak ang kaligtasan mo sa biglang pagsulpot sa bodega. Pero nag-aalala sa'yo si Eric. Alam mo na, sa atin. Tunay yung pag-alala niya sa atin. Tumango siya at malambot ng ngiti ang pinakawala na kanyang mga labi. Padre di pamilya ba? Nagtawa niya na ang dalawang babae. Kinabukasan, umaga ay nilabas ng ospital si Carmela. Sina Luis at Eric ang nag-uwi sa kanya. Si Manang Pilipa ay nasa bahay ng lolo niya at inaalagaan si Andrea. Ayon kay Eric, ay lumuwas na ng Maynila si Wilson. Gusto niya manlumo. Tahimik na sumandal sa sandalan ng kotse sa likod at ipinikit ang mga mata. Nagawa na ni Wilson ang tungkulin nitong iligtas siya. Katulad na kung anong ginagawa nito sa iba. Iyon lang yun. Obligasyon nito na protektahan ang mga taong nasa delikadong sitwasyon. Baliw siguro kung isipin na iniligtas sila ni Andre nito dahil may pagtingin ito sa kanya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Yung sakit sa kanyang puso ay mas masakit pa sa alaalang kung ano man yung namagitan sa kanila. Pero sinikap niya huwag bumagsak ang mga luha niya. Makakalimutan ko rin siya. Makakalimutan ko ang lahat. Bulong niya sa isip. Lumipas ang ilang araw. Andre, ang pagkain mo lalamig. Hindi ka kumakain. Nakasilip siya rito mula sa kusina. Nakadapa si Andre sa sahig at nanonood ng cartoons. Sa tabi nito ay ang pagkain. Kumakain na ko, mami. Balik sigaw nito. Dumampot ng chicken bits pero hindi inalis sa mga mata
sa pagkakatutok sa CB screen. Isinubo nito ang chika na. Umiling siya at itinuloy na sa lababo ang pagkain hindi naman niya nagalawa. 4 na araw na ang nakalipas mula nang lumabas siya sa ospital. Marami na ang nangyari. Kinausap at humingi ng tawad sa kanya si Nancy para sa asawa nito. Tulad ng sinasabi na niya kay Luis, pinatawad niya ito at pinanatili sa serbisyo. Inihayag niya rito ang pagnanais niyang manatili sa Santa Clarita at asikasuhin ng farm. At kailangan niya ng tulong ni Nancy para i-assist siya. Isa pa, plano niya magtayo ng klinik sa bayan. Surgeon siya. She could be a general practitioner. And maybe in the near future, she would specialize in another field. Bahagyang-bahagyang tunog ng makina ng sasakyan ang narinig niya sa labas. Nagbalik ba sina Luis at Eric? Pero kanina pa nakalis ang mga ito. Nag-decide si Eric na mag-spend ang weekend ito sa Santo Tomas, a romantic place to discuss weddings and future plans ayon dito. Muli niyang pinakinggan, pero mga panggabing kuliglig ang narinig niya at ang ingay ng mga dahong hinahampas ng hangin sa bintana niya. Nang marinig niya ang langit-ngit ng pagbubukas ng pinto at bago pa siya makalingon, ay sumigaw na si Andrea. Daddy! Hey! Hello, buds! Pamilyar na boses na tila musika sa pandinig ni Carmela. Kung posible lang na lumabas ang puso niya sa dibdib niya, ay iyon marahil ang nangyari sa kabang nadarama. Be still, my heart. Be still. Bulong niya sa kanya. May ilang sandaling nanatiling nakatayo siya sa lababo upang payapain niya ang sarili. Napalingon siya nang marinig ang tinig ni Andre sa entrada ng pinto. Nakasakay ito sa bike. Mami, tingnan mo oh! Pagmamayabang nito. Dala ni Daddy! Ngumiti siya. Inaatrasan nito ang bisikleta at nagpaikot-ikot sa sala. Tumaas ang mukha niya kay Wilson. Nakasandal ito sa hamba na entrada. Nakasuot ito ng blue jeans at kulay na puti na damit. But this time, nakaahit ito. Nakabakas pa sa mukha ang mga sulong-gasol na pinagdaanan na paghahit. Hay! Bati nito. Hi ka dyan. Parang okay ka na. May pananabik nitong hinagod ang tingin ang kabuuan niya. Wala sina Eric at Luis. Biglang natutup niya ang kanyang bibig. Alam niyang iba ang magiging dating niyon kay Wilson. At tama siya. Bigla ay napangiti ang lalaki. Oh, bakit parang natataranta ka diyan? Huwag kang mag-alala, game ako. Tsaka hindi ako pagod. 2 oras kalahati lang ako nagmamaneho mula sa Capistrano. Ginamit ko ang sistem ng kumpanya sa pagpurot pa rito sa Maynila. Biglang iniwas niya ang tingin. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko gusto mag-isip na naman ng hindi mabuti sa Luis at Eric. Dahil ayon sa kanila, dumarating ka tuwing wala sila. Umangat ang mga kilid nito. Amusement ang makikita sa mga mata nito. Kasalanan ko bang mahusay akong kumuha ng tiyempo? Nakangising sabi nito. Hindi na niya ito pinansin. Sa halip, nagtanong siya rito. Kumain ka na ba? Parang tunog asawa. Gusto ko yan. Pwede ba, Wilson? Huwag mo nga akong ginaganyan. Tsaka, bakit ka ba narito? Ilang segundo ang pinalipas ito bago sumagot. Ano bang klaseng tanong yan? Nandito ako dahil gusto ko itong makita. I want to be with you. I want to be with you. Na hindi ka nga nagpaalam na umalis ka patungong Maynila. Nilagyan niya ng inis
ang pagkakasabing iyon. Carmela, bumalik ako ng gabing iyon pero tulog ka na. Ayoko naman na gisingin ka. Tumingin ito sa kanya. Tsaka, nung nasa building kang yon, nung nasa delikado ka sitwasyon, I made a promise. Tumingin siya rito. Promise? Ano namang promise yan? Sinabi ko sa sarili ko na kapag hindi ka nasaktan at lumabas ka ng building na iyon na buhay, ipinangako sa sarili ko nang hindi na kita pakakawalan at hindi kita aalisin sa mga mata ko habang nabubuhay ako. I see. Aniya, tila gusto niya yung baliwaliin na sinabi nito. Ano bang ibig sabihin nito? Nang muli siya magkasalita, ay binahiran niya na sarkasmo ang tinig. Ay baka gusto mo maging permanenteng bodyguard ko? Pwes, it's over, Wilson. Hindi ko na kailangan ng bodyguard. Ngumiti si Wilson at pagkatapos ay nagsalita. Halika nga dito, Carmel. Pwede ba? Huwag mo nga akong tawagin sa ganyan. Bakit naman? Yan ang pangalan mo. Pangalan ko. Gusto mo lang maalala ang mga alaala ng asawa mo. Kasi ba naman, katunog ng pangalan ko yung asawa mo. Carmela, wala akong tinawag na ganitong pangalan kundi ikaw lang. At saka, sino ba naman kasabi na katunog mo ang pangalan ng asawa ko dati? Ewan ko sa'yo. Carmela, gusto kong sabihin sa'yo na iniligay nito ang mukha niya sa mga palad nito at napasingap siya na magtama ang kanilang mga mata. Carmela, sobrang mahal kita. Alam mo ba, kung may nangyari sa'yo o nawala ka dun sa warehouse na yon, ayoko nang mabuhay pa. Hindi siya nakapagsalita. Bigla ay parang nahihiya siya. Gusto niyang iiwas sa mga mata sa lalaki. Pero hindi niya nagawa. Nanatili nakatitig siya sa mga mata nito. At ikaw lang yung kauna-una ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito. Pamula na mawala ang asawa ko at ang anak ko. Alam kong hindi ka maniniwala. Pero yun ang totoo. Sa nakalipas na halos 5 taon, I confined myself in maelstrom of torment, of rage, of ache, and pain. Bigla ay huminto ito. Pero dagli rin nagpatuloy. At nung makilala kita, doon ko naramdaman gusto ko makawala sa pinagkukulungan ko sa sarili ko. And suddenly, you became my lifeline. Ikaw na yung naging buhay ko. Na ayaw ko nang gumising kung hindi rin di kita makikita. At sa tuwing nakikita kita, sobrang saya ko. Sobrang saya ng puso ko. Narinig niya na biglang gumaralgal ang boses nito at tila luha na namumuo sa mga mata nito. Tumaas sa mga kamay niya sa mukha nito at ang mga diliri niya ay bagyang pinawi ang papatak na luha. Hinuli ni Wilson ang kamay niya. Dinala iyon sa dibdib nito sa tapat mismo ng puso nito. That must have been the reason why I cried when I reached my climax. You gave me back all that was lost, Carmela. Gusto niyang maluha. Kanina pa ang mga iyon nakaamba sa mga mata niya.
pero pinigilan niya. Luha man iyon na kaligayahan ay hindi pa rin niya gustong umiyak. She had been doing that lately and for the last 2.5 years of her life. May ilang beses siyang tumikhim bago nagsalita. Hinawakan ang lapel ng polo nito. Ano na nga yung pangako mo sa sarili mo nang nasa bodega ako? Bigla ay sumeryoso ito. Sinabi ko na kapag nabuhay ka at nakita kitang buhay, hindi na kita pakakawalan pa. At hindi ko hahayaan na mawala ka sa paningin ko hanggat nabubuhay ako. Okay. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Kailangan ko pala ng bodyguard. Bodyguard na panghabang buhay. Umangat ang mga kilay ni Wilson. And since you are a man of the law and you hate something illegal, don't you? Kaya okay lang ba na ikaw ang kuhanin kong bodyguard? Unti-unting gumito ang ngiti sa sulok ng mga labi ni Wilson. Napakatalino mo talaga. Oo naman. Gustong gusto kong ideyang iyon. Inilas niya ang bara sa kanyang lalamunan at hinarap muli ang lalaki. Napakahirap nito, Mr. Montañez. At hindi ko gustong sabihin sa mga apo ko na ako ang nag-propose sa lolo nila. So you better make it right. Kaya simulan mo na pag-propose sa akin. Ngayon na. Tawa ng lalaki ang maririnig sa kwartong iyon. Makalipas ang ilang saglit ay may dinukot sa bulsa ito, isang pulang kaheta at itunas iyon sa harap niya. Ito yung dahilan kung bakit pumunta ako ng Maynila, sweetheart. And I tell you about my resignation from my job later. And I want to give you this. Binuksan nito ang munting kahon at tumambad ang isang engagement ring. Nasa kotse pa isang bote ng champagne at yung roses. Dinaanan ko rin sa rancho ang 2 antigong candelabra. Gagawa sana ako ng proposal na yung gusto ko. Pero apurada ka eh. Isinuot nito ang singsing sa palasingsingan niya. Carmela, will you marry me? And be the mother of my children, including Andrea? Tila isang stars na nakakasilaw ang ningning ng kanyang mga mata. Maluha-luha siyang tumango. Yes, Wilson. Yes, I will marry you. At hinalikan niya sa noo ang lalaki at niyakap ito. Gumanti ng yakap si Wilson ng mahigpit at sa isang mahabang sandali ay nanatili na nakakulong sa mga bisig nito siya. Bubulong ito sa kanyang tenga. I love you. Emosyonal na sabi nito. Thank you for coming into my life and making me live and feel again. Tumingin siya dito at nagsalita. We have Andrea and we will have our own children. Pero para hindi palitan si LJ at sisiguraduhin ko na hindi mo makakalimutan ang dati mong asawa. Bumiti ito, puno ng pagmamahal. At doon ay napaiyak si Carmela. Naririto silang palagi sa puso ko, Carmela. But I love you and I need you. And I don't think I could go through my life with you. At ano man dumating sa buhay natin, kakaya natin dalawa. Tell me you love me too. Yes. Yes, Wilson. I do love you. Pagkasabi niyon, ay mariin siyang hinalikan ng binata at mahigpit na niyakap. Sabay sigaw na malakas na parabang silang dalawa lang ang nasa bahay na iyon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana suportahan niyo pong muli
ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.